Good morning mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Atin po pag-uusapan dito yung ating dalawang leaders kung sino yung nagtatrabaho sa kanilang dalawa. At titignan natin yung pagkakaiba nilang dalawa mga kababayan. Pero bago tayo mag-umpisa niyan mga kababayan, huwag niyo munang kalimutan i-share, like at subscribe para naman updated kayo dito sa mga videos na nangyari dito sa ating bansa. Ito na po mga kababayan. Itong si VP Sara, pagkatapos ng may bagyong nangyari dito sa Cebu mga kababayan na kung saan na binaha po yung ating mga kababayan dyan, itong si VP Sara nagpakita ng suporta dito sa ating mga kababayang Pilipino dyan sa Cebu. Pero itong si BBM, wala. Ito, panoorin natin yung kanyang magandang mensahe para sa ating mga kababayan na kung saan nasalanta sila dito sa bagyong dumating noong nakarang araw. Ito mga kababayan. Mahigpit naming ipinapaalala sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinauukulang otoridad. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang nananatiling pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at salaming pinto. Maganda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang power surge at posibleng makuryente. Iwasang lumabas o bumiyahe hanggang hindi pa idinideklarang ligtas ng mga otoridad ang ating mga kalsada. Lumipat sa mas mataas na lugar kung kayo ay nakatira sa lugar na madaling bahain. Maging alerto at makinig sa mga balita at abiso ng panahon mula sa Pag-asa. Tumulong sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Nakahanda ang Disaster Operations Center ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng pagtugon sa sakuna ng mga lokal na pamahalaan. Syukran. Ayan po mga kababayan, yung payag ni Madam VP. Maraming salamat po Madam VP Sara. Napakagandang mensahe po na ipinaabot nyo dito sa ating mga kababayan dyan sa Cebu na kung saan nasalanta sila ng mga baha noong nakarang araw. Maraming salamat po Madam VP sa inyong magandang mensahe para sa ating mga kababayang Pilipino. Pero mga kababayan, anong nangyari? Itong presidente natin hindi man lang nagpakita nag-post ng magandang mensahe para dito sa ating mga kababayan na kung saan naapektuhan dito ng mga baha dyan sa Cebu mga kababayan. Itong presidente natin mga kababayan, malala na itong si BBM mga kababayan. Nakita nyo naman itong binabatikos niya ngayon. Pati ba naman itong Iglesia ni Cristo na kung saan sinuportahan siya nung tumakbo siyang presidente. Kung saan kung hindi kay VP Sara, hindi niya makukuha yung loob ng mga Iglesia ni Cristo mga kababayan. Na kung saan ito pa yung kanyang ipapalit. Na kung saan sinabi niya na itong Iglesia ni Cristo, tignan natin itong pinost ni Congressman Kiko Barzaga. Naku po, ito mga kababayan yung pinost ni Congressman Kiko Barzaga. Anong nangyari? BBM. Ano ito BBM? Na itong pinost ni Kiko Barzaga na itong administrasyon mo na inaakusahan nyo itong Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng tigta 3,000 bawat membro ng kanilang simbahan para lang dito sa magprotesta sa'yo. Nako po, hindi ko nagpapabayad yung mga yan BBM para lang pumunta dito sa magprotesta sa'yo. Pumunta sila dyan para magprotesta kasi ayaw na nila sa inyo. Ayaw na nila yung pagpapatakbo mo kasi mahina kang leader. Ang pinoprotesta nila yung accountability at sustainability ng ating gobyerno. Hindi sila pumunta para bayaran lang sila ng tigta 3,000. Ano sila? Ang babaw mo naman. Diyos ko. Si Senator Marcoleta, Iglesia yan, tandaan mo, PBBM, tsaka itong si Katunying. Ano na lang sasabihin nila sa inyo? Grabe ka naman. Pati ba naman Iglesia, binabatikos mo na? Palala ka na ng palala. Kong Kiko, shout out pala sa inyo. Eto, buti pa si Kong Kiko talagang may concern dito sa ating bansa. Hindi katulad ng mga ibang politikong mga aso-aso dyan. Mga nanahimik, tikom yung mga bibig. Takot dito lumaban dito sa gobyerno na to. Talagang palibasa, mga bayaran kasi sila. Kaya nanahimik. Yung mga nanahimik dyan mga babayan, yan yung mga bayaran. Yan yung mga naghahangad ng mga posisyon na yan. Yan yung mga nanahimik dyan.
Pero tong si Kiko Barzaga, shout out talaga din. Shout out sa inyo, isa kang tunay na Pilipino, kong Kiko Barzaga, idol. Maraming salamat. Ito mga kababayan ha, tignan natin yung mga katangahan nitong si BBM mga kababayan. Ito galing ito sa ating kababayan na si Ed TV. Panonoorin natin yung kanyang itong katangahan ni BBM mga kababayan. Panoorin natin, tingnan niyo. Ayan BBM, ang daming galit sa iyo ha. Hindi lang galing kay Kong Kiko rin yan. Galing din dito sa ating mga kababayan na kung itong si Kuya Ed. Eto, panoorin mo yung katangahan mo. Klaro, against corruption. Hindi nakalagay ang against BBM administration. Ulitin po natin kung gaano ito kagago at taksil pagkatapos matulungan na magkaroon ng malinaw na pag-asa tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ito naman ang kanya pagkatapos niyang putsang alaw na yan na traidorin ang nagpalibing sa kanyang ama. Tignan nyo. Ayan. Marcos administration accused Iglesia ni Cristo of paying member of 3,000 to attend November protest against corruption. Nako po. Malinaw. To, mga kababayan. Against corruption. Hindi po against Marcos administration. Yan po ang problema. Ang hinuhudas niya ngayon ay ang Iglesia ni Cristo na siya pong unang umunawa at tumulong upang magkaisa sa tunay na layunin ng pagbabago kontra korupsyon. Malinaw ito. Ito po ay isang suntok, sampal o isang dagok, isang dagok sa pamamahala ng iglesia. Ano ang palagay niya sa iglesia? Ang pamamahala ng iglesia ay nagpapatupad ng alinsabay na desisyon na siya namang ikasasalungat ng katotohanan tungo sa kung ano ang korupsyon. Malinaw, Mr. Administration Marcos, bangag. Ayan. Malinaw dito. Solid. At paano mong masasabi na nagbabayad o magbabayad ng 3,000 piso bawat miyembro sa pag-attend this coming November rally? This all accusation is stupidity under your goddamn administration, Marcos. Yari kayo. Ito ay pagsansala at tunay na pagpapakita ng paglaban. Instead na unawain at gawin mo ang katungkulan mo pusang alaw na yan. Bilang ikaw ang administrasyon at pangulo ng bansa, ganito ang iyo. Lahat ng nagnanais maglabas ng katotohanan tungkol sa kung ano ang korupsyon ay iyong lalapastanganin at kakalabanin. Nalalapit na ang iyong pagbagsak. Ikaw mismo ang gumagawa, ugok ka, bugok kang tao, ikaw mismo ang gumagawa ng ikalalaglag mo. Maganda yan. Dangan nga lang, dapat mong patunayan na ang iglesia ay magbabayad ng 3,000 bawat miyembro. Isipin mo 3,000 bawat miyembro, umatin lang sa sinasabing protest against corruption. Bugok kung hindi ka ba namang gunggong protest against corruption, you are 100% admitting that your administration is corrupt. Stupido! Usang alaw mo. Iyan ang mahirap sa takbo ng utak ng isang gumagamit ng cocaine. Polvoron. Stupido. Hello, Mr. President. Stupido. Para kang palabas ng luka. Isa itong dagok sa iyo. Solid to mga kababayan. Yan kung kaya mo ngayon ang sagot ng iglesia. Ako, as per my assessment lamang po, ang aking sagot. Para po ito sa claimer ng aking post. Yan po ay assessment ko lamang dahil kilala ko
ang patakaran at pamamahala ng iglesia. Alam po namin na grabe ang pamamahala. Yan, Dahil solid. ayaw niyan makisampid sa mga istorya na walang katotohanan. Pero pag once na po ang iglesia na ang concern, hindi nyo po, kami po, hindi nyo po kakayanin. Dahil ang tunay na pagkilala bilang Kristiyano, bilang isang reliyon, bilang iglesia po ay mataas na kalidad. Mataas po ang kalidad. Kaya po ganyan po kami humahanga sa iglesia. Ngayon, again, Marcos administration Solid, accused mga Iglesia kababayan. ni Cristo of paying member. Confirm ang statement, paying member. Dapat yan. Alam mo na yan, bugok ka, adik na Pangulo. Ganyan katindi ang Kailangan administrasyon sufficiente ni ang BBM, iyong mga katibayan kababayan. na Talagang paying walang member. patawad. Baka Pati dumating po Mr. reliyon, Bangag President, tinitira Tinotil, wala kang maipatibay. Ako mismo, sa sarili ko, dahan-dahan magsalita. Ganyan katindi ang administrasyon ni BBM, mga kababayan. Silang lahat dyan, mag-uumpisa dyan sa kay BBM, pati ba naman Iglesia ni Cristo, talagang tinitira nila. Nakita nyo na yung mga katiwalian ng gobyernong ito, mga kababayan, pati reliyon sinasama nila. Talagang matindi na sila, talamak na itong gobyerno natin. Kaya tayo, mga kababayan, wag ho tayong magpapaniwala sa kanilang mga pambubudol. Kasi itong administrasyon na to, kailangan na talagang bumaba. Dahil itong bansa natin, nalulugmok lang sa utang at yung mga kababayan nating mga Pilipino ay napapaya sa iba't ibang bansa. Ang ukol dito sa korupsyon ng ating bansa, mga kababayan, na pinaglalaruan lang po tayo kung sino-sino mga yung sinasabi nila dyan sa social media na kung saan kakasukasuhan na yan, kung ano-ano na yan, mga pinaggagawa nila, wala akong katotohanan yan. Ang katotohanan lang yan is pagko-cover up lang nila itong amo nila. Itong mga sila Tuta Soto yan, sila Ping Lacson yan, yung mga aso-aso nila dyan. Na kung saan i-cover up nila itong sila BBM at saka itong si Romualdez, mga kababayan. Talagang ganyan po ang itong gobyerno. Kaya ang pinakamagandang gawin talaga dyan, mga kababayan, magsama-sama po tayo na isigaw at ipaglaban ng ating karapatang Pilipino against dito sa corruption ng gobyernong BBM na to, mga kababayan. Kaya po tayo, mga kababayan, wag po tayong magpapaniwala. Ating suportahan itong si VP Sara, mga kababayan. Wag po natin siyang hayaang ma-impeach. Wag, kasi pag nangyari po yan ang strategy ng mga BBM administration para hindi makatakbo itong si VP Sara, mga kababayan. Pero hindi mangyayari yan, mga kababayan, dahil alam natin na tayong lahat magsama-sama tayo. Kung kailangan, magkikilos protesta tayo na hindi gagawin nila yan sa kay VP Sara. At itong mga November 30 na election na yan, magkakaroon na ng magpagbabago dito sa bansa natin. Baka hindi nyo natin alam, baka ito na yung pag-re-resign ni BBM, mga kababayan, dahil hindi niya na kaya araw-araw itong mga nangyari sa bansa natin. Kaya ito po, mga kababayan, nakita nyo na yung mga kabalbalan ng administrasyon na to. Wag ulit tayong magpapabudol, mga kababayan. Eto, mga kababayan, tignan natin si VP Sara na kung saan nagpahatid siya ng tulong at nagbigay ng suporta dito sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga dyan sa Cebu, na hindi to katulad ni BBM na walang puro lang ngawa, puro lang batikos mga ginagawa niya, mga kababayan. Eto, panoorin na pa natin tong video na to na nagbigay ng tulong itong si VP Sara, mga kababayan. Eto na po. Ayan po, mga kababayan, yung pusong Vice Presidente, mga kababayan, hindi katulad ni BBM na walang ginagawa. Solid. Ayan po. Matindi, no? Yan po yung mga ating mga kababayan na naapektuhan ng mga baha, mga kababayan. Yan po yung pinahatid ni Madam VP Sara. Kung saan kulang pa yung mga budget, na kung sino pa yung kulang ang budget, siya pa yung nagbibigay ng tulong. Siya pa yung nangungunang magbigay ng tulong, mga kababayan. Hindi katulad tong presidente natin na nahuhuli lagi. Natutulog sa pansitan. Ninyo yung ating mga kababayan.
di ba? Kahit magkano lang na galing sa pondo mo, hindi yung binubulsa nila. Itong mga kawatan puro pambubulsa yung ginagawa nila. Hindi na lang sila naawa dito sa ating mga kababayan. Kahit malit na bagay lang po yan mga kababayan, malaking bagay na rin yan. At least nakakatulong tayo. Hindi yung puro lang tayo salita, batikos dito sa ating mga kung sino-sino yung mga binabatikos nila, pinapatulan nila. Ba't di na lang kaya sila magtrabaho, no? Maraming salamat po, Madam VP Sara. Yan, rice food box. At least yung mga kababayan natin hindi nagugutom kahit papano. Hindi lang yung binubulsa nila, kung saan nila dinadala mga kababayan na nagpapakasasa sila. Dinadala nila dito sa mga pleasure, yung mga bumibili sila ng mga mamahaling mga sasakyan, mga property, doon nila dinadala yung mga pondo natin. Itong katulad ni VP Sara, kahit malit lang ang pondo, malaking bagay na po yan. Makikita nyo yung sino yung nagtatrabaho, di ba mga kababayan? Kung sino pa yung inaati lagi, yun pa yung number 1 na tumutulong, mabilis yung kanyang action. Mabuhay po kayo, Madam VP. O yan, nakikita nyo na mga kababayan kung sino yung nagtatrabaho. Walang iba kundi itong si mahal na ating VP, Vice President Sara Duterte mga kababayan. Na kung saan itong presidente natin walang ginagawa, puro pasarap buhay lang, hindi iniintindi itong ating mga kababayan. O hanggang dito na lang ho tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood dito sa video na to. Huwag nyo munang kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.